po eh, ganun po talaga, may time po talaga na hindi kami na mag-release ng music. Hindi naman sila nagpapamiss, hindi ganun. Parang may time po talaga na parang walang lumalabas na kanta, wala kang makreate. I'm just so happy last year, nagkaroon po ako ng creative flow. So, tuloy-tuloy po siya. Bukod po sa babala, ang dami ko po talaga nasulat na kanta last year. At saka tinatag ka pag nababanggit yung pangalan mo sa mga issues, di ba? Okay. Tinatag ka nila pati mga dati mong issues. At saka mga kanta mo, inaano pa rin. Tapos yung mga youngsters mo, mahal na mahal ka pa rin. Hinahanap. Sobrang akong grateful sa youngsters. So, this babala, gaano katagal bago mo nagawa? Ito pong babala parang took me parang mga 2 days. Parang nasulat ko muna yung chorus. So after nun, the next day, pahinga ako kasi may ganun ako eh. Unlike dati, yung hawak kamay, parang 1 oras tapos agad. So yung ikaw, parang from Manila to Zamboanga flight, nasa aeroplano ako nun. Parang 1 hour and 45 minutes tapos bago mag-land, tapos yung kante. Pero siguro po, it comes with my age din. Nag-iba rin talaga yung songwriting process ko. It took me 2 days bago matapos tong kante. Hindi na siya katulad before. Pero okay lang. 2 days. But wait, aside from Makoy Dubs, meron ka pang ibang gusto makakollab? Miss Regine Velasquez. Target ko po this year. Sana makapag-record kami ni Miss Reg. Sobrang niya ako na-inspire. Yung Regine Rocks po na una. Pangalawa, hindi ako nakasama po dito eh. Meron po akong naging schedule ng Regine Rocks ngayon. Pero yung last year, nag-guest po ako. Nasa likod lang ako ng stage. Pinapanood ko siya, pero nasa side ako. Pero may VIP ticket ako. So, pinapanood ko how much sobra siyang mahal ng fans niya. Sobra akong inspired. Parang, I aspire to be that. Sana ganun yung connection ko sa fans ko. Na even matagal na ako sa industry. Yung energy, yung love, ganun ko mararamdaman. Kaya sobrang starry-eyed ako. I regret na hindi ako nakapanood ng concert ni Tito Gary. Meron pa sa Maytel. Meron ulit nga po eh. Manood na ako. Sobrang ganda rin, nakakaiyak. So, I'll watch that. Tito Gary also, gusto ko talaga makakulab. But what's with babala? Ano yung nag-inspire sa'yo to write this song? Sino ba yung binababalaan mo? I was just having a bad day. I was really just having a bad day. Tapos parang, alam ko yung mga fans ko, parang kilala nila ako. Kamay, salamat, ikaw. Very positive. Inspirational, very positive. And I think isa sa mga core fan base ko rin talaga Christian market. I'm a Christian. Pero siguro part of my emotional growth is to process my negative emotions as well. So mga hindi nakakaalam, 4 years na ako nagti-therapy. And isa sa mga turo ng therapist ko, at times kasi ganoon ako eh. Di ba pagka ayoko ma-feel yung anger kasi baka mamaya kainin ako. Maging bad ako na person, nakaka-guilty. Pero pag ganun ka pala, sabi ng therapist ko, parang parang naging in denial ka. Pero eventually, it'll come out. Lalabas yung anger na yun, pero baka somewhere else. So para sabi niya, promise mo lang when you feel something na hindi pleasant, promise mo lang, just go through it. Tapos na. Ganun lang siya. Ang ganda nun kasi yung bad day mo, ginawa mong something creative and something parang ma-inspire din, ay bago-baga makakaano sa mga tao. Yes, kailangan yun eh. Parang yun kung meron man akong gusto na ma-send na message through this track is to just, it's okay to have a bad day. So, it's okay na feel mo yun, na minsan parang nainis ka. Okay lang yun, hindi siya, you're not a bad person. Sometimes kung meron kang bad thoughts or minsan meron kang anger na parang, nandun lang. Hindi siya masama. Mas okay nga eh, parang feeling ko, through this song, gusto ko yung youngsters parang, yung bad energy na yun, sayo nyo na lang. Kaya shake off nyo na lang through this music, through this song. And parang nagsimula ka sa showbiz, di ba, PDA 2006, and it's been how many years na? 17. Parang ibang generation na of listeners na din. Hindi ka ba natatakot na syempre yung listeners ngayon iba na kumpara sa nung nagsimula ka? May pressure ba? I like that question. Siguro pinrocess ko siya during the pandemic. Syempre di mo maiwasan to think about, oh no, paano makikisabay sa mga bago? Hindi mo maiwasan yun eh. Kasi you still want to connect
sa bagong generation, you still want to connect kung ano yung gusto ng mga tao. Siguro naging conclusion ko doon, kung pipilitin ko just to conform sa kung ano yung hilig ng mga tao ngayon, ano yung trend, yan. Tapos hindi siya natural sa akin, parang pilit. Titrade ko ba yung core ko for that? Uy, I'd rather just evolve naturally kung saan ako papunta kesa mag-conform ako kasi ito yung gusto ito yung gusto nila. Just wanna be true to myself. So ginawa ko nung pandemic, tsaka even itong nakaraang taon, nakikinig lang ako ng music na mga gusto ko. Parang nagkaroon ako ng ng realization about creativity. And there are times na parang para tayong halaman. Minsan hindi talaga fruiting season eh. And it's okay kung hindi fruiting season. Kung ano lang siya, kumbaga nag-absorb ka lang ng nutrients, preparation yan kasi magkakaroon ka ulit ng fruiting season. So parang pagkakaroon fruit bearing season na, then be in that moment. So kung hindi pa creative season, wala pang creative flow, pilitin. Makinig ka lang na makinig. Kaya ako, ang dami ko na binge watch na Netflix shows for me to, just enjoy. Kasi even, not just music eh, stories, yung mga iba't ibang nakikita ko. Kasi kung ano yung mga things na magkaka-feel sa'yo ng something na real. Siyempre kami sa buhay po namin, 17 years na po ako sa industry. Sometimes our lives are just parang hamster wheel. We wake up, mag-makeup kami, punta kaming show, sa bahay, stable relationship namin asawa ko. Alam ko na, predict ko na, tatawa kami, po kami sa couch, kakain kami, magpapaaraw kami. It's all like that eh. For me to be able to experience different kind of emotions, sometimes kailangan ko talaga mag-borrow ng energy from shows, from stories of people around me, from, old songs. Kinig ako ng mga 70s. Diyos ko po, fan ako ng Bread ngayon. Nakikinig ako ng Aubrey. Mga Aubrey ba? Sure, hindi ko alam bakit. Tapos meron pa isa yung Alone Again. Tapos paulit-ulit lang. Mga ganon. Mga 70s, 60s na music. Nakikinig ako ng mga super luma mga tracks ng Beatles. Nag-borrow ka ng energy kasi hindi mo pwedeng ganun, stagnant ka lang. Yes. Just let it, parang pinababayaan mo lang mamatay yung creativity mo. Hindi mo siya winawater, hindi mo siya dinanourish. Sa akin, that's my way of nurturing my creative side. So is that the same reason why it took you a long time Yes. to release another single? Tsaka You gave your time, you gave yourself time to actually be inspired again. Parang ganun. Naniniwala kasi ako pag inspired ako, nararamdaman ng core fans ko yun eh. Can't fake that eh. Alam nila pag excited ako eh. And yun yung energy na gusto ko ibigay sa kanila. I'm really excited. Kanina, pag 17 years ako sa industry, ninervous ako kanina. Kasi nanginginig ako pag hawak ko nga ng tubig eh. Parang back to zero. Oo, nanginginig ako kanina. Kasi bagong kanta eh, alam mo yun. Kasama yun, hindi yung negative Pag nininervous ka, hindi yung negative. For me, Spark. ano yun? Ibig sabihin nun, excited ka pa. Pag wala ka ng takot, yun yung nakakatakot. So ako yung merong konting nervyos for me. So masarap siyang pakiramdam. Para kang rocket na ilo-launch. Parang pagka was na nandun ka na parang parang ngayon, parang okay na nakasail na. Happy na ako. I can sleep na. Pero gaano kahaba mo or gaano kaiksi mo na gawa itong babala? Yun nga, mga 2 days. It took me 2 days. Hirap na. 2 days. Ano napipil mo na sobrang supportive pa rin sa'yo ng mga guesters? Talagang honest yan. True to my heart. Sila talaga yung reason kung bakit lagi akong excited gumawa ng bagong material. Pag yung may ganitong event, tapos nakikita ko yung reaction nila, kahit sa Twitter kapag nilabas na yung kanta, oh my God, parang kagabi. So kagabi, medyo may sakit ako actually, like even today, hindi ko na nakita yung real time na reaction. Pagising ko kaninang umaga, nakita ko yung mga tweets nila. Sarap ng pakiramdam na gano'n. Ay, may naramdaman ulit sila na iba. Hindi yung parang, it's the same ate all over again. You give them something new. And na-excite sila, alam mo yun,
Sarap ng ganun pakiramdam. Oh, tsaka ano yung pakiramdam na yung mga bagong generation, yung mga ano ngayon na hindi pa sinilang nung nagsimula ka sa showbiz, pero yung mga old songs mo, love na love pa rin nila, love din nila. Oo, sobrang happy ako. Like last year, isa sa mga pinaka-hitik ko na year sa gigs. Nakakagawa ko na isang buong show na all original songs with my band. Pag-festival, sarap. Hindi ako makapaniwala. May ganun parang... Naalala ko si Kuya Yael, una sa lahat. Kuya Yael, salamat. Siya nagsabi sa akin, alam mo dapat all originals yung set mo kasi kaya mo eh. Di po kasi ako ganun katiwala sa sarili ko. At times parang, talaga ba kaya ko ba yun? Paano kung hindi nila masakyan? Baka hindi nila alam. Pero in-apply ko siya parang last year, gumagawa kami 1-hour show, mga festivals. Tapos makikita mo yung mga tao, they're saying along, parang wow, 17 years, hindi na-compile na pala ako mga ganong kanta, na alam ng mga tao, they sing along. Sarap, wala na akong mahihiling pa. Actually, sobrang grateful talaga ako. Sobra po talaga akong grateful. And napanood namin sa interview mo sa Magandang Buhay na parang magkakaroon ka ng reimagined versions ng mga hit songs mo. Ito na ba yan yung pinerform mo kanina? Na-upload ko na yun sa YouTube ko. The first 5 akong in-upload. Yung bagong version ng Ikaw, Salamat, Lapit, mga gano'n. Magkakaroon pa siya ng second batch. So kanina narinig yun na yung ilan sa mga kanta. Yung first medley na ginawa ko na medyo upbeat. Kasi yung first batch na ginawa ko medyo mellow. So bala ko dun sa pangalawang reimagine, mas upbeat naman. Tapos ibahin namin, ibang set naman. So mas grungy, mas street style yung itsura naman. Kasi medyo nahihingin ako dun sa unang reimagine. Medyo dalisay ako dun. So sa pangalawa, mas nilalabas ko naman yung street side ko. What was the reason for the reinvention of all those songs? Kasi nakuha ko na yung catalog ko, finally, all my songs na. So ako na yung under sa amin na ni Ate Cynthia yung publishing. So grateful ako sa Star Music because they allowed me to own my songs. It's not hindi siya norm sa industry natin. Yes. Pero naintindihan nila nung sinabi ko, pwede po ba na na maging pag-aari ko na po yung mga kanta. Siyempre, gusto nila, di ba family kami, doon ako lumaki. So parang, bakit? May emotional side na parang, wag kang umalis. Hindi naman ko umalis, I just really have to own my songs. Niliwanag ko na Sir Roxy na parang, I'm getting old. Hindi halata, charat. Po, side na rin po yun siguro, growth ko as an artist. Kailangan naintindihan ko yung business side ng industriya to manage my own music. Naintindihan naman nila. Happy ako. Pag nakikita naman kami ni Sir Roxy, friends pa rin kami. Pero ako, walang bad blood, hindi ako nag-burn ng bridge kasi laki ng utang na loob ko sa kanila. It's not something to fight about. May mga bagay na pwede palang daanin sa ganun, lapitan mo lang yung boss mo, maintindihan pala. Pero nung una takot ako. Baka sabihin nila, wala akong utang na loob. Baka sabihin nila ganito. Hindi ganun yung reaction nila. Naiintindihan nila. Kung saan ako nagkagaling. Tsaka nung time na yun, sakto parang parang papandemya o papasok yung pandemya. 2020. So yung kaba na parang baka hindi na bumalik sa mundo sa dati. So kailangan ko ng passive income. I was thinking baka maging apocalyptic na yung nangyayari sa COVID. Hindi talaga medyo negative ako sa mga ganyan eh. So parang naintindihan nila where I was coming from. Kaya yun, ngayon, yung mga songs na existing na meron ako, ginagawa ko ng bagong versions. Para pag pinakinggan ng fans sa YouTube or sa Spotify, they hear something different. Yes, they hear something different. Nakikita ko, to be honest, and I'm not ashamed of that. Minsan kasi tayo mga pinagbunahiya tayo. We don't talk about money. That's the truth. That's part of it. At the end of the day, parang these are my songs and okay lang yun that you earn through your creative endeavors. At this age and time, Yang, may mga fears ka pa ba? Fears? As far as your career goes, as your personal life goes? Kasi
pinrove na ni God time and time again. In-exceed niya pa lahat ng expectations ko. If I look back, ako po yung batang ng Talban Rizal. Kumakanta ako sa bars, 30 songs a night for 250 pesos. Doon ako nang galing. Bakit pa ako matatawa? Nakita ko how faithful He is sa buhay ko. Grabe ang Panginoon. Ito kaya, sobra yung believe ko at faith ko sa Kanya. Yung parang yung believe ako sa'yo, Lord. Kasi ginawa mo yan. At the same time, yung hope ko, talaga nakakapit lang ako sa Kanya. I know God, di mo ko bibigyan. Daming times na parang, daming mga songs. Feeling na iba ay hitmaker yan siya. Lahat ang ginagawa niya hit. Hindi naman, may mga songs din naman mga binabato na hindi. Pero sobrang faithful ni God. Sobrang faithful niya. For me to be able to stay in this industry for 17 years is enough proof in itself. Wala lang akong kailangan katakutan. Kasi wala lang, yung pangarap ko, na-achieve ko na and more than that. Just to be in this industry, to work with people that I truly admire. Si Tito Gary, nasa asa pa ako minsan, parang nakausap ako ni Gary Balinciano. Oo nga pala, kasi Miss Reg ko doon, magbabackup. Si Miss Reg talaga, nababaliw ako dito kay Miss Reg. Bigla kasi niya ko i-approach. Kaya may bago akong album, pwede ako mag-backup. Ano daw sabi ni Miss Reg, parang gusto mo i-shake yung utak mo, parang tama ba yung naririnig ko? Kaibigan ko si Eric Santos. Grabe yung life ko. Grabe yung life story ko. Wala akong magiging regrets. Kung in Jesus' name, pero parang it's a life well lived for me. Very fortunate. Sa mga bago, mga kinalulukuhan ng mga bagets ngayon, sino naman ang mga nakikita mo na ang cute na mga pinapakinggan? Si Janine Berdin, tuntua ako. Ano yung favorite song niya sa kanya? Yung story ng kanta niya na hindi ko siya madalas napakinggan, pero napakinggan ko siya mga siguro 5 to 7 times Spotify, pero hindi siya yung bida. Ano nga yung title? Mahika? English song siya na parang parang hindi siya yung bida sa story, para siyang sidekick lang. Meron siyang ganung perspective at times. Ang quirky niya. Ang quirky ni Janine. Nalala ko yung time na pumasok ko sa industry. Tapos, syempre, di ba, gusto ko maging rockista, gusto ko maging cool. Tapos, syempre yung norm sa industry natin, dapat may Sarah Geronimo, Miss Rachel Andrew. Hindi ko alam paano ko ilalagay yung sarili ko before. Paano kaya makakapasok? So, nung umpisa, talagang tinry ko na pumasok dun sa Hulma, pero hindi talaga ako. Parang I really had to find myself. Natulungan ako nila kay Erickson to go back to my core, who I am. Ngayon, si Janine nakita ko, hinahanap na niya yung footing niya. Kakatuwa, kahit medyo baliw. Naintindihan ko kasi ganun din ako ng bata ko Parang yung freedom niya, creativity niya, yung forma niya, yung buhok niya, punto ako sa bata ko. I love her. Ano hanggang ngayon yung favorite single? Favorite ko na single ko? Dami. I will always my career sa hawak kamay. Hanggang ngayon kasi. Oo, talagang yun ang nagbukas ng pinto para sa akin. Sinrot ko yun, 14 years old ako. Tapos kinakanta na ng international. Mga K-pop, kakatawa. Hindi yung yung mga international schools sa America. Hindi mo yung choir. Oo, national choir. Oo, nakita ko po. Grabe yun, nakakilabot. Siguro ganun, pinakamalaking utang na loob ko na lang. Kasi parang yung mga kanta ko, parang mga anak ko So parang pangit tuwag-pick ako ng one. Kasi pinaka-favorite ko. Pero ang pinakasigurado ko, hindi dahil sa hawak ko, wala ako dito. Yan talaga naging susi na pagbukas ng lahat ng opportunities for me. What would your advice be to, people who would want to sing one day? I mean, if they're just starting. The truth is, in this industry, there are a lot of bilang talent yung ilalagay mo. Kailangan ka rin matuto makisama, to learn
from your mistakes. Ako, very introverted ako, tsaka awkward talaga ako na person. So at times, nami-mistake talaga na suplada ako. Pero the truth is, sobrang awkward lang po talaga ako. And I'm so grateful na sinurround ko yung sarili ko ng mga tao magbibigay sa akin ng feedback na parang, sabi ng producer, parang medyo, ano kaya, na, talaga po. Could give you direction. Para maayos ko yung kailangan ko ayusin. Kasi po hindi lang talent eh. Sa Pilipinas, daming talent eh. Parang sa talent lang, kumaapaw tayo sa talent. So, once you get in the industry, yun, yung relationship, kailangan mo yung alagaan. People you work with, people who take care of you, you take care of them as well. You give them value, you appreciate them. Na hindi lang, andyan ako sa industry kasi galing ko. Hindi. People are working hard as well. Kung paano ka nag-work hard para manatili ka sa posisyon kung nasaan. They work, sometimes siguro kalahati lang yung talent mo, pero a lot of it, tinrabaho ng manager mo, ng handler mo, ng road manager mo, PR team mo. Kaya sobrang akong grateful. Hindi ko rin po masasabi na parang galing ko kaya ako nasa industry. I'm so grateful with people talaga na kasama ko. Siguro po yun ang team ng life ko talaga. It's just gratefulness. Yun talaga. Just to learn relationally and ano po na hindi pa fix, ayun, isa pang matututunan, hindi, yung first na gusto mo, hindi naman yan yung parang, yun na yung gusto mo lang lagi, nag-i-evolve ka pa. So, huwag mo tigas yung ulo mo. Kasi buti ka, natuto ako mag-heels, natuto ako mag-makeup. Nung makapasok ko sa industry, ayoko mag-makeup, ayoko magsukulay. Di mo nga papasuot ng anything na parang medyo nakaka-popstar, parang gusto ko medyo weird, quirky. You have to learn. So, minsan yung gusto mo, hindi pa yan yun, mag-evolve ka pa. Just be open. But at the same time, kahit open ka, be always yung pinaka-core mo, huwag mong pababayaan. 17 years in, who are you most thankful for with your career? Si God. Panginoon po talaga. Grabing grace. Grace. Grasya po ng Panginoon sa akin. Ano bang verse yun? Surely, your blessings and goodness will follow me for the rest of my life. Even there are times na may mga problema ako pinagdadaanin in my personal life. Pero lagi kong nire-remind yung sarili ko, that Bible verse na, hindi, yung goodness mo will follow me. The goodness will follow me. Even in the middle of a storm, alam ko na yung goodness mo nandyan, hindi nawawala. Kaya parang ayoko ma-blind ng present situation para hindi ko makita yung goodness niya. Kasi sometimes the goodness ni God hindi is extravagant eh. Hindi siya nandun sa milyon. Hindi siya nandun sa limelight. Yung goodness ni God makikita mo simple things. When you wake up in the morning, wow, nakita pa akong sunlight. God, salamat. Wow, yung mga ganong moment, may mga magic moments. Minsan kumakain lang ako. Madrama po, emotional ako siguro partner ko ng pag-artist ko. Minsan gano'n kami nakasawa, kumakain kami. Bigla na ako naiiyak, parang sabi ng bait ni Lord. Ang bait ng Panginoon, sobrang bait niya. Si God talaga, hindi lang sa career, sa personal kong buhay. Sometimes I don't feel like I deserve this kind of goodness eh. Hindi totoo po yan. Sometimes parang may ganun ako. God, sobra. Minsan may mga time ko lang, God, I deserve this talaga. Thank you ah. Grabe yung grasya. Kasi grace po yung goodness na hindi mo naman deserve. Iba naman yung blessing. Parang bless ka ni God. Kasi may ginawa akong maganda. Therefore, binigay mo. Yung grace kasi hindi deserve. Grabe yung grace mo. God, grabe na yun. Parang, okay, ito yung deserve mo, pero ito yung bibigay mo sa'yo. Babalik ako lagi dun sa iyo yung natagamantaliban. Lagi ko, God, thank you ah. Alright. Would you mind inviting people also to listen to your newest single, Babala, and where they can get it to everybody? Hi everyone. My
song, Babala, is out now sa lahat po ng streaming platforms. Sa Spotify, sa Apple Music, sa YouTube. May lyric video na sobrang ganda and music video, sana po mapanood niyo. Gawa ng Toothless at saka yung live din po nito, abangan nyo very soon. I-upload din po namin. Thank you sa inyo pong lahat for being here. Yung Cornerstone family po loves you. And sobrang manager is kayo. So we want to support you guys. And I pray that mag-bless kayo ni God even more. This is just the beginning. What you're doing, sobrang ganda. Kasi parang united kayong lahat. In-explain to sa akin na Ate Caris. Dati ganito yan, ganyan yan. Ngayon united na sila. Parang ang ganda. Ang gandang picture. Unity. Ang gandang picture ng magkakapatid kayong lahat. With one goal. Kaya more blessings to you guys. Thank you for coming to our event. Thank you, Yang. Yan